tayong nakikitang mali sa kanila. Wala tayong nakikitang yung kamalian ng bawat isa sa atin. Kundi tingnan natin ang pinakamagandang bagay sa tao na nakakasama natin. Bakit? Sabi niya, kung ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Anong ibig bang sabihin ng Panginoon dito? Dapat wala tayong maging kamuangan katulad ng bata. Dapat ang ating buhay sa mundong ito ay wala yung lahat. Wala yung galit. Wala yung lahat-lahat, kundi aasa lamang tayo sa Kanya. So, ito ang pinakaaba na ibig niyang sabihin. Kumbaga sa mundong ito, wala tayong nakikita kundi kabutihan ng Diyos. Yun ang ibig niyang ipahiwatig sa atin ng Diyos. Yung ibig niyang sabihin, pinakamahirap tayo, no. Kung hindi ka marunong, kung hindi ka matalino, kung hindi ka nagmamataas, lalo na't katulad ng pinagtatalunan nila at nagtatalo kung sinong pinakamagaling. Ayaw ng Diyos yun eh. Hindi tayo dapat maging magaling dahil isa lang magaling ang Diyos. Yun ang ibig niyang sabihin. Maging aba tayo. Katulad tayo ng mga bata na walang kamuangan, na laging nakaasa sa kanyang magulang. Yun din ang dapat mangyari sa atin. Lagi tayong nakaasa sa Diyos na meron tayong magulang sa kaharian ng langit na laging nakatingin sa ating kapakanan at laging sumusubaybay sa atin, hindi tayo pababayaan. Amen. Napakaganda. Alam nyo, dun sa tungkol sa pagpapakumbaba, kung bakit naman naging pamantayan ng damdamin ng isang tao, kung alin yung isang hinahamak-hamak, doon napapako ang atensyon ng tao. Hindi ho ba? Kung alin yung masyadong nakapokus yung paghamak ng kapwa-tao, yung ibinidiin siya ng gusto, ibinababa siya ng gusto, doon napapako yung atensyon ng tao naman. Naroon ang simpatya naman ng tao. So dito, yung pagpapakumbaba, binibigyan ng aral dito na pag ikinagpapakumbaba, nasa sayo pala ang panig ng Diyos. So ito ang pinakamahalaga dito.